Hello, mga ka-ESL teachers, magandang araw po sa lahat. Sa videong ito ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply as an AUB Paymate Merchant. Sa mga katulad ko pong private teachers na may mga Chinese students, kailangan po natin ng AUB Paymate para makatanggap ng payments from Alipay and WeChat Pay. Ano nga ba ang AUB Paymate? Ang AUB Paymate is a mobile app that enables local merchant to accept payments from WeChat Pay and Alipay users. Ganito po ang itsura ng AUB Payment app. Mada-download niyo po ang AUB Payment app sa Google Play Store at sa Apple Store. Pero bago niyo po magamit ang AUB Payment, kailangan niyo po munang mag-apply o mag-register as an AUB Payment Merchant. Ang unang-una po nating gagawin ay pupunta po tayo sa website nila. Dito po sa website application form. So, nakikita nyo po dito sa form nila, ang nakalagay po ay freelance self-employed client registration. So, as an ESL teacher, tayo po ay mga freelancers and self-employed. And dito po sa application form, ang kailangan nyo lamang pong fill upan ang client information at ang contact information. Ito lamang po ang dalawang column ang kailangan nyo pong fill upan, ang client information at contact information. Dito naman po sa outlets and branches, disregard na po natin ito dahil hindi na po ito kailangan fill upan. Applicable lamang po ito sa mga merchant na meron pong mga branches and outlets, kagaya na lamang po ng mga stores. So, ang part na ito, outlets and branches, ignore ito dahil hindi na po natin ito kailangan i-fill out. Okay. So, bumalik po tayo dito sa client information. Okay. So, ang kailangan nyo po una-unang fill upan, of course, last name, ang inyo pong first name, suffix, middle name. Ang country of birth, syempre Philippines. Ang inyo pong birth date, civil status, single, married, separated or annulled or widowed. Yan po ang mga options dito. And sa pag-apply po ng merchant account, kailangan po meron tayong TIN number at SSS number or GSIS number. So, required po ito. Kung wala po kayong TIN and SS number, hindi po pwedeng mag-apply as an AUB payment merchant. And dito po sa personal monthly income, kailangan nyo pong i-indicate magkano po ang personal monthly income nyo. Either 10,000 pataas or 25,000 and up. Dito naman po sa line of business nakalagay, makikita nyo po line of business, piliin nyo po ang education services. Ito po. So as an ESL teachers, we offer our services to teach English to speakers of other languages. So, kagaya po ng ating mga Chinese na students. So, education services ang pipiliin dito po sa line of business. Okay, pagkatapos niyan, dito naman po tayo sa start date of business. So, kailan po kayo nagsimula as a private English teacher? Kung last year ba or this year, so ilagay niyo po ang start date of business. And dito po sa website, no need to fill out na po. Kung wala po kayong website, okay lang. Ito lamang po ay optional. Optional. And also dito po sa number of outlets, no need to fill out. Optional lang po yan. Number of terminals, no need to fill out. And dito sa referred by, i-click nyo lamang po ang agent.
And isulat niyo po ang aking pangalan, Irene Albento. Mas maganda po na meron po kayong um, nag-referred sa inyo para mas mapabilis po ang inyo pong aplikasyon. And dito po sa average sales per month, so kung magkano po yung average sales nyo po monthly na nako-collect nyo po from your students. So for example, 20,000, 50,000, or 100,000. And average transaction count per month. So nakakailang transaction po ba kayo sa inyo po mga Chinese students? So for example, meron kayong mga 6 private students, Chinese students. So perhaps nakaka 6 transaction count po kayo per month. So ilalagay nyo po dito 6, 4, or 5 na yun po ang average transaction per month. Okay, so pagkatapos dito sa client information, pumunta na po tayo dito sa contact information. So dito po, kailangan nyo pong ilagay ang mobile number, telephone number, or other mobile number. Ang inyo pong email address, kailangan po tama at correct ang email address dahil doon po sila magsisend ng email sa inyo, email confirmation after you finish um, na ma-fill out ang form na ito. And dito po sa residence address, so kailangan nyo pong isulat ang complete address nyo po dito. And residence scene, so ilang years na po kayo nakatira sa inyo pong address. Ownership, kung pagmamay-ari nyo po ba yung bahay, mortgage, rented, or company provided, or living with relatives. So you have these options po. So after we complete all the information, client information and contact information, pumunta po kayo dito sa pinakababa and i-click nyo po ang I'm not a robot. Dito po. So after nyo po maklik I'm not a robot, then click submit. And that's it. Natapos na po na ma-fill out and mag-register as a AUB payment merchant. After nyo po maklik ang submit, ito po ang lalabas na registration successful at magkakaroon po kayo ng application reference number. And at the same time, i-check nyo po ang inyong email dahil makaka-receive po kayo ng email from AUB at ganito po ang email nila sa inyo. And dito po mismo sa email nyo po, isi-send lahat ng mga requirements. So, ano-ano po ba yung mga requirements? Let's talk about requirements po. So, meron pong 6 na requirements. Ito po ang mga requirements na kailangan nyo pong isend sa email ng AUB. So, AUB Payment Merchant Account Requirements. Number 1 is valid ID. So, any government ID po, like postal ID, UMID ID, voter's ID, national ID, so anything that government ID po. Isa lamang po ang kailangan sa valid ID. And number 2 is DTI permit. So madali lamang pong kumuha ng DTI permit para po sa inyong business registration name. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay pumunta lamang po sa website ng DTI and then mag-register. I-fill out nyo lamang po ang form. And maraming teachers nagtatanong sa pag-fill out nila ng DTI, meron po nakalagay doon na scope of business. So sa scope of business, piliin nyo po ang barangay. So, kung naalala ko pa po, ang nabayaran ko po sa pagkuha ng DTI permit is 230 pesos.
Okay, so barangay po ang pipiliin sa scope of business sa pagkuha niyo po ng DTI permit. So after niyo po mag-register sa DTI, automatic po, I think within 5 minutes, magsisend po agad ang DTI ng inyo pong DTI permit sa inyo pong email at yun po ang ipapasa niyo po sa AUB Paymate application. And number three is certificate. So, any of the three lamang po. So, isa lamang po ang kailangan certificate dito. Pwedeng TOR. Kung wala pong TOR, pwedeng TEFL or TESOL certificate. And number four is screenshot or photo of a private class. So, kailangan nyo pong isend ang screenshot ng inyo pong private class. So, for example, gaya nito. So, kailangan nyo lamang pong kumuha ng screenshot na andito po yung student nyo. So, nagpapatunay na kayo po ay isang private English teacher. And number five, website or link po ng Classin account nyo po. So, kung wala po kayong website about your online tutoring services, ang isa-send nyo po ay link po ng Classin account nyo po. So, makikita nyo po ang link ng nyo pong Classin pag i-click nyo po ang profile. Doon sa baba may QR code and then copy nyo lamang po ang link and yun po ang i-send nyo sa AUB Paymate. And number six, AUB Savings Account or Hello Money Account. So, kailangan po natin ng settlement account na hihingin po ng AUB Payment. I recommend na mag-open po kayo ng Hello Money account. Dahil sa Hello Money account, wala pong required na maintaining balance. While sa AUB Savings account, meron pong required na 5,000 maintaining balance. So, madali lamang po mag-open ng account, ng Hello Money account. Mag-download lamang po kayo ng Hello Money app sa Google Play or sa Apple App Store. And then, register, kagaya lamang po siya ng GCash. So, bakit ba kailangan ng Hello Money account? Okay, so let me explain. So, ang Hello Money, okay, ito po yung Hello Money account and AUB Payment ay connected po sila. Okay? So, kailangan po sa requirements ang Hello Money kasi ang AUB po mismo ang magle-link ng AUB Paymate sa Hello Money account niyo po. Kasi ang AUB Paymate, nagko-collect lamang po siya ng payments and lahat po ng mga payments na andito sa AUB Paymate ay magre-reflect po yun lahat sa Hello Money niyo po next banking day. So, for example, if nag-send si student ng payment sa inyo ng Monday, okay, for example, Monday, sa Tuesday pa po, okay, so sa Tuesday pa po magre-reflect yung payment, sa Hello Money account. So, Monday nag-send si student ng payment sa AUB, magre-reflect po yung amount sa Hello Money Tuesday po. Okay? So, for example, okay, kagaya po sa akin, andito. Okay, let me show you my transaction history. So, ito po sa settlement, makikita po ito sa AUB payment sa settings and then nakalagay po doon sa settlement. So, ito po yung sa AUB and ito naman po sa Hello Money. So, nag-send si student noong August 16. Ito po yung amount, 11,551.26. And nag-reflect po sa Hello Money ko po. Ito po yung Hello Money ko. Nag-reflect po sa Hello Money ko yung payment August 17.
Ito po yung amount, 11,551.26. Okay? So, ganun lamang po kadali at napaka-convenient po mag-receive ng payment from your Chinese student pag meron po kayong AUB payment merchant account. So, hanggang dyan lamang po ang videong ito. Sa mga may katanungan at sa mga teachers na gusto pong magpatulong sa aplikasyon nila na maging AUB payment merchant, just send me a message po sa aking Facebook page and I will send you all the links ng application form and links ng DTI and list of requirements. Kung may mga katanungan pa po kayo about sa AUB, you can comment on this video or send me direct message. I hope this video na nakatulong at malinaw sa inyo kung paano po mag-apply as an AUB payment merchant. So, goodbye for now, ESL teachers, and happy teaching. Bye!